walang malinaw na posisyon. Ganito inilarawan ng dating kalihim ng Department of National Defense na si Norberto Gonzales, si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. patungkol sa tumitinding tensyon sa South China Sea. Samantala, may payo rin si Gonzales sa Kongreso. Kung ano ito, ating alamin sa balitang iakatid ni Almar Forzuelo. Ang isyu sa mga pinag-aagawang teritoryo sa South China Sea ay isang komplikado at sensitibong usapin na may kinalaman sa karapatan at soberanya ng Pilipinas. Ibig sabihin, kinakailangan itong pagtuunan ng seryosong atensyon ng mga mataas na opisyal ng bansa, lalo na ang Pangulo dahil sa ilalim ng saligang batas, ang Presidente ang Chief Architect ng Foreign Policy. Pero ayon kay Norberto Gonzales, dating kalihim ng Department of National Defense, sa eksklusibong panayam ng SMNI News, kaya lalong umiinit ang tensyon ay dahil halos wala umanong ginagawa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang ayusin ang problema. Hindi malinaw ang posisyon ng presidente natin. Tingin pa nga halos hindi siya kumikibot sa issue na yan. Kaya kung presidente ang titingnan natin, hindi malinaw kung anong direksyon natin tungkol sa China. Maliban dito, binigyan din ni Gonzales na base sa 1987 Constitution ng Pilipinas, malinaw na dapat isinusulong ng Pangulo ang isang independent foreign policy. Pero ang problema, ayon sa kanya, wala umanong matibay na paninindigan ang kasalukuyang administrasyon sa usaping ito. Wala nga, yun ang mahirap eh. Walang posisyon ng ating Pangulo. Matatanda ang gumulong sa Kongreso ang investigasyon sa umano'y fake news tungkol sa South China Sea na inalmahan ng political analyst na si Professor Ana Malindugoy. Ayon sa kanya, mas nararapat ipaubaya ang isyong ito sa Department of Foreign Affairs dahil ito raw ay may sapat na kakayahan at kaalaman sa diplomasya. Kaugnay nito, may payo si Gonzales sa Kongreso upang matamo ang respeto hindi lang mula sa China kundi sa buong mundo. Ay dapat importante yan. Kasi makakatulong ng malaki yan sa pakikipag-ugnayan natin sa China. Makakatulong na mabuti yan kung hihingin tayo ng tungkol sa larangan ng depensa na tulong sa mga iba't ibang bansa. Kasi kailangan may respeto sa atin eh. Ako naniniwala na kapag sinimulan natin sanayan ng ating mga kabataan, ay gaganda ang image natin sa daigdig. Sa ngayon, hindi pa naipapatupad ang mandatory military training sa mga kolehiyo at universidad sa Pilipinas. Para sa Diyos at sa Pilipinas, kung mahal, Almar Forzuelo, SMNI News.